ang mga unang balita sa umagang ito. 2 buwan bago magpasko, presyo ng karneng baboy sa palengke sa Marikina at Quezon City bumaba ng hanggang 15 pesos kada kilo. Chaplain ng New Bilibid Prison na si Monsignor Bobby Olaguer itinangging sumailalim sa counseling si Claudio T. Hanky Jr. Isang pulis Malate na suspect sa pang-hold up, bugbog sarado sa Taong Bayan. Isang bahay sa Scout Rally sa Quezon City nasunog. US presidential candidates John McCain at Barack Obama naghahanda na sa part 2 ng kanilang debate sa Nashville, Tennessee. At sa balitang Hollywood, dating X-Files star David Duchovny nakalabas na ng sex rehabilitation facility at magsisimula ng gumawa ng bagong pelikula. Huwag pahuli! Tutok na sa unang balita! Ako naman ang Honor Glavio kasama si Rhea Santos. Narito na ang mga unang balita. Bumaba na hanggang 15 piso kada kilo ang presyo ng karneng baboy sa Riverview Market sa Quezon City at Marikina Public Market. Ayon sa mga tindera, ang sobrang supply ng baboy ang dahilan ng pagbaba ng presyo. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Mga pira-pirasong baboy na pinakuluan na binibili ni Martha Cruz sa Riverview Market sa Quezon City. Kahit na raw madalas puro taba, may konting laman din naman. Kailangan lang daw magaling pumili. Medyo malaki. Mas malaki diferensya kasi siyempre sa mga 150, dyan 120. Kaya nga lang, siyempre, piliin mo na lang maganda talaga. 100 pesos kada kilo ang bili ni Martha sa bawat kilo ng tinapyas na baboy. Kung sariwang baboy kasi ang bibilhin, 130 hanggang 145 pesos kada kilo ang kanyang gagastusin. Sa Marikina Public Market naman, naglalaro rin sa 130 hanggang 145 pesos ang kada kilo ng sariwang baboy. Mas mababa raw kaysa sa presyo noong mga nakaraang linggo, na umabot pa sa 160 pesos ang kada kilo ng baboy. Pero kahit na bumaba na ang presyo, matumal pa rin daw ang benta. Matumal ngayon, wala nga namimili ko, konti eh. Wala yatang pera tao. Magkano po ba bentahan ngayon? Mura na, mababa na nga eh. Kunti na nga lang ang kinukuha namin, di pa maubos. Sa ngayon, mahirap kasi maraming baboy, mababa ang baboy ngayon. Oo, pahirapan, bagsakan ng presyo. Para hindi na muli maulit ang pagpalo ng presyo ng baboy sa 160 pesos, nagkasundo na ang Department of Agriculture at mga hog raisers na panatilihin ang presyo ng baboy sa 140 hanggang 150 pesos. Makakatulong daw ito para lumakas ang demand at maibenta ng mga hog raisers ang 50,000 hogs na hindi maibenta sa ngayon. Para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Samantala, nag-i-inspeksyon ngayon sa Mega Q-Mart si Agriculture Secretary Arthur Yap dahil sa bali-balitang mataas ang presyo ng karneng baboy doon. Kaugnay ng balitang yan, may report si Cara David. Cara? Yes, Rhea. Nag-iikot ngayon dito si Secretary Arthur Yap sa Mega Q-Mart. Ang balita niya kasi bagamat bumaba na yung presyo ng bentahan ng mga hog raisers sa karneng baboy, dito sa Mega Q-Mart may ilang mga tindera na tila ba nagsasamantala. Binibenta pa rin nila ito at 160 pesos to 170 pesos per kilo. Ayon kay Secretary Arthur Yap, dapat daw nasa 140 pesos lang per kilo binibenta ang karneng baboy. Ito kasi ay nakukuha na kasi nila ng mas mababa yung carcass. Sa ngayon, ang carcass ay nasa 115 pesos per kilo na lang at yung live naman na baboy, nasa 82 pesos per kilo na lang. Ayon nga kay Albert Lim, Presidente ng National Federation of Hog Farmers, nalulugi raw sila dahil masyadong mataas yung bentahan ng ilang mga retailers sa baboy na kanilang binibenta. Yung presyo daw, Rhea, na 160 pesos per kilo na binibenta sa ilang mga sa palengke dito, ay dapat daw presyo ito kapag Pasko pa. Kasi sinasabi nga ng mga hog raisers, tataas daw talaga ang presyo ng baboy pagdating ng Pasko. Pero sa ngayon, hindi pa daw dapat ito nagtataas. Ang tamang presyo daw sa ngayon ay 140 pesos lamang at pagdating ng Pasko, saka lang ito magtataas sa 160. Natatakot sila na kapag dumating ang Pasko, baka itaas pa ng ilang mga nagsasamantalang retailers yung presyo ng baboy. Kaya naman ang
ang mungkahi ni Secretary Arthur Yap ay magkaroon ng magkaroon ng suggested reference price. I-recommenda raw niya ito mamaya sa Pangulong Arroyo para raw ma-inform ang publiko kung ano lang talaga yung tamang bentahan dapat sa presyo ng karning baboy. Tiningnan din niya kanina, Rhea, yung mga gulay at stable pa naman daw yung mga presyo dito. Nakita rin niya na pag pumili ka ng baboy sa labas ng palengke, mas mababa ang presyo doon. May mga tindera doon na tama yung presyo, nasa 135 to 140 pesos per kilo lang. So malinaw na malinaw daw ayon kay Secretary Arthur Yap na dapat maging mas mapanuri yung ating mga mamimili at talagang ipanindigan nila na dapat nasa 135 to 140 pesos per kilo lang ang bentahan ng karneng baboy. Yan ang unang balita mula dito sa Mega Q-Mart. Balik sa inyo, Arnold and Rhea. Alright, maraming salamat, Cara David. Nag-uulat kaugnay sa presyo ng karneng baboy sa Mega Q-Mart. Nasa New Bilibid Prison pa rin ang si Claudio Tiangki Jr. Bari naman tinanggi ng chaplain ng Bilibid na si Monsignor Bobby Olaguer na sumailalim si Tiangki sa counseling. May live report si Ian Cruz. Ian. Igan, tulad nga na inaasahan na hindi nga lumabas dito sa silid, ito nga si Claudio Tiangki Jr. Magdamag na sarado ang tinutuloy ang kwarto ni Tiangki na nasa likod lamang ng chaplain's quarter ni Monsignor Bobby Olaguer. Ang silid ito na may sariling tangke ng tubig, air condition at CR ay pinagawa raw para kay dating Congressman Romeo Lesos nung napaulat ang paglaya nito. Pasado alas 12 naman ng hating gabi nang dumating dito si Monsignor Olaguer. Sabado pa raw noong okupahin ni Tiangki ang silid matapos na ito mabigyan ng executive clemency ni Pangulong Arroyo nitong Biyernes. Sa media na lang daw nabalitaan ng NBP chaplain na laya na pala si Tiangki. Ang alam lang daw niya ay living out lang mula sa mahigpit na seguridad ng NBP si Tiangki. Pero nakapagtataka raw, di tulad ng ibang laya na natili pa rin sa NBP compound si Tiangki. Pinabulaanan din ni Olaguer na lumalawak sa retreat o sumasailalim sa kanyang counseling si Tiangki. Minsan nga lang daw silang magkausap nito. Tapos sinasabi, nagre-retreat siya kasama ko. Nagre-retreat, may sarili akong lakad. Nagkusag kami kanina, 2 minutes. Kahapon, 2 minutes. Yun lang. Mingi ng counseling, yes, tinanong niya ako. Saan ba pwede magpaluto rito ng breakfast? Yun lang. Igan, patuloy nga tayong mag-antabay ukol nga sa pinakahuling kaganapan ukol sa paglaya ni Claudio Tiangki Jr. Igan. Maraming salamat, Ian Cruz. Sa gulat po live mula sa Muntinlupa City. Sa balitang abroad, dumating na sina U.S. presidential candidates John McCain at Barack Obama sa Nashville, Tennessee para sa muli nilang pagdedebate. Kanya-kanya ng paghahanda ang dalawang kandidato para sa Part 2 ng U.S. presidential debates. Inaasahang tatalakayin sa debate ang paninindigan ni McCain at Obama sa usapin ng domestic at foreign policy at ang nararanasang financial meltdown ng Amerika. Pero higit sa lahat, pinakaabangan ang posibleng batuhan ng mga pintas at personalan sa pagitan ng dalawang kandidato.